Human. Nagsisimlat yung debut natin. Mga seryosong issue, walang takot na haharapin. Pakinggan ang mga storyang kukurot sa puso at damdamin. Mga nakakatuwang kwentong naghahatid ng ngiti at saya. Tuklasin ang katotohanan sa likod ng maiinit na kontrobersya. Attention. Good afternoon! Okay, magandang hapon mga kaibigan. Ngayong hapon, sasabay na naman tayo sa init ng panahon at garantisadong pagpapawisan kayo sa sobrang anghang ng mga may intrigang balitang ihahatid namin sa inyo. Alam niyo ba kung anong pinaka-latest sa showbiz? Aside from my case, siyempre, ang ikikwento ko sa inyo ay mas matindi. Sinamantala raw ng mga artista. Kikilalanin natin isa't isa. Okay? Tutukan niyo to. Panoorin natin. Sex video sa mga kilalang artista minsan ang naging sentro ng mga kontrobersya. Pero nito nakaraang linggo, ang pinakamatinding issue, mga kaso ng sexual harassment na kinasasangkutan ng mga artista. Ang buong kwento nila, malalaman na. Exclusive! Lalaking hinipuan at pinabantaan raw ng dating aktor na si Jovit Moya. Sa unang pagkakataon, siya'y lalantad na. Lumapit siya sa amin, bigla niya akong hinipuan. Maui Taylor at Gwen Garcia, sinamantala raw ang pagkababae ng isang male model sa isang bar. Kung kayo ang nasa lugar nila, babalikan niyo pa ba ang mga pangyayari na minsan kayong naging biktima? Yung isa pang napakainit na pinag-uusapan ngayon ay yung issue di umanong tungkol sa tax evasion. At sigurado akong goma. Marami dyan na nag-aabang sa statement mo. At dito lang sa S-Files, maririnig ang katotohanan na pahayag ni Richard mamaya yan. Richard Gomez sasagot na sa akusasyong na hindi umano siya nagbabayad ng buwis. Nitong nakaraang Huwebes, April 14, nagulat ang lahat sa balitang isinumite na ng BIR sa Department of Justice ang 100 million peso tax evasion suit laban kay Richard. Aktor na si Richard Gomez nahaharap sa kasong tax evasion. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, hindi nagsumite ng income tax returns si Richard mula taong 2000 hanggang 2003. 3 taong umanong hindi nakapag-file si Richard sa kanyang income tax return at ito raw ang naging basehan ni BIR Chief Guillermo Paraino sa mga paratang niya laban kay Richard. Galing Hong Kong, nagbalik si Richard mula sa dapat sanay second honeymoon nila ng asawa niya si Lucy. Bakasyon na din nilang inaasahang sasabayan ng isang matinding kontrobersiya. Paano nga ba harapin ni Richard ang mga isyong tax evasion laban sa kanya? Ang buong kwento dito lang matutunghayan. Abangan! Live na live po yung sasagutin ni Goma mamaya, kaya wag po kayong bibitaw. Eto naman, ikaw ba matagal na nag-wish na magka-baby ka na? Sigurado ko makaka-relate kayo sa kwento ni Rita Avila. Panoorin po natin to. Rita Avila, nakunan. Sina Rita at ang asawa niyang TV director na si Eric Reyes. 2 taong hinintay na mabiyayaan sila ng anak. Pebrero ng kasalukuyang taon, ang masayang balitang buntis na nga si Rita. Pagbubuntis na kamakailan ay humantong sa trahedya. Ano nga ba ang nangyari? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Rita, ano ang mararamdaman mo kung bigla na lang mawala ang iniingatan mong sanggol sa iyong sinapupunan? Makakayanan mo pa kayang harapin ang bukas matapos ang matinding pagsubok na ito? Sometimes at night, when my husband is asleep, bababa ako para hindi niya ako marinig, hahagulgol ako mag-isa. Ang nakakaantig na kwento ni Rita, malalaman nyo na. Ito na mga kapuso, Vandals di raw tinangkang lunurin sa swimming pool ang kanyang kasintahang si Jenny Salimaw. Pero miyembro ng Baywalk Buddies, saksi raw sa nasabing insidente. Sino kaya nagsasabi ng totoo? Yan po malalaman natin, maya-maya lang. Vandals Quezon, tinangka nga bang lunurin ang kasintahang si Jenny Salimaw? Isyong mariing itinanggi ni na Vandals at Jenny. Pero bakit ang Baywalk Buddies? Iba ang inikwento. Narinig daw nilang sigawan at sagutan ni na Vandals at Jenny na natuloy di umano sa tulakan at lunuran sa swimming pool. Isang maintrigang pangyayari, 2 magkaibang bersyon. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Sina Vandals at Jenny ba? O ang mga miyembro ng Baywalk Buddies? Kaya mga kapuso,
kapuso, marami kayong kailangan tutukan ngayong hapon. Ang live interview ni Goma, ang live interview ni Rita Avila tungkol sa kanyang pagkakawala ng baby, at syempre yung mga biktimang kaso nila Gwen Garcia mabigat din yun. at Maui Taylor. Pero eto ha, alam nyo ba mga kapuso, na meron na magkakaroon tayo ng bagong co-host dito. Alam nyo ba yun? Beginning this Sunday. At makikilala nyo na siya mamaya para sa kakaibang uri ng chikahan. Ibang klase. Maiba lang. Iba siya. Oo. Kakaiba siya talaga. At matapang. Scary! Nakita naman, siksik na siksik po ang aming programa para lamang sa inyong mga kapuso. Magbabalik pong S-Files, sila po kayo. Walang iwanan! Attention. Attention. Vandolph, tinangkang lunurin sa swimming pool nga ba ang girlfriend niyang si Jenny Salimaw? Kamakailan ay napabalitang nabulabog daw ang buong Golden Sunset Resort sa Calatagan, Batangas, 10 oras ng gabi. Matapos ang taping para sa isang show kung saan guest din sina Vandolph at Jenny. Nagkaroon daw ng matinding away ang dalawa at di umano ay tinangkapang lunurin ni Vandolph si Jenny sa swimming pool. Kasunod ng balitang ito, ang mariing pagtanggi ni Vandolph at Jenny na merong ang ganong insidente. Pero ang grupo ng Baywalk Buddies may ibang bersyon sa pangyayaring kanila raw nasaksihan. Nasa terrace ako noon. And then, dumaan si Bando papunta ng katabing cottage namin. Pagbalik niya, wala, high hello lang, tapos nagchichikahan kami. Later on, may tumawag sa kanya. Yun na nga, may tumawag. So, nawala siya, umalis siya. Pumasok na kami ni Janet sa room namin. May naririnig kaming sigawan, murahan, ganyan. Nakita namin nga si Jenny sa si Bando nasa pool sila. Nakita ko lang na nagpapakamatay nga si Jenny, nagpapalunod siya kasi nga lasing na. Hindi. Inahabol siya ni Vandolph. Tapos, humihingi ng tulong nga si Vandolph. Ngayon, naglulunuran silang dalawa. Siguro sa galit na rin ni kasi ayaw nga siya paniwalaan, ayaw nga ginaganon lang niya, ginaganon. Tapos, ayaw mo na sa akin, gano'n. Yun nga, nakita namin si Vandolph, and then mother at Jenny. Si Jenny, ayun, inalalayan, parang yung inahon sa isang pool, papuntang cottage. Si Jenny, nagwawala, nagdadabog, nagkakalampag ang ingay-ingay. Ayoko na, basta nagwawala, nagsigasigaw pa rin. Isa sa mga dahilan daw ng pag-aaway ni Vandolph at Jenny ay ang pakikipag-usap di umno ni Vandolph sa ilang miyembro ng Baywalk Buddies ng gabing yun na labis na pinagselos ng huli. So, on that time, parang I have a thoughts na, naku, baka tayo pinagsilosan tayo. Kung ako talaga ang pinagsilosan, pasensya na. Natural na siguro hello, hi, kasi magkasama kami sa nagkasama na kami sa isang TV set. Pero yung hi, hello, magchikahan, yun lang. So, wala kang dapat pagsilosan. Hindi, walang selos. Nagkakaasaran lang kami. Insidente ng awayan, kung hindi sa selos, sobrang kalasingan kaya ni Vandolph at Jenny ang dahilan? Hindi naman, okay naman siya kausap. Light hours na sabi ko, nag-iinuman sila, ganun. Kasi lasing din asawa niya eh. Oo, nandun yung lahat ng family nila, nandun sila. Nakainom kami, pero hindi naman sobrang lasing. Inamin ni Vandolph at Jenny nag-away sila ng gabing yun. Wala umanong katotohanan ang bersyon ng kinikwentong inilahad ng Baywalk Buddies. Kung ano may nakita nila, bahala lang sila kung ano man ang interpretasyon nila. Basta hindi talagang away na sa mga nakalagay sa write-ups na nilunod ko raw siya. Hindi. Nag-aaway kami pero yung normal na away ng couples, ganun lang. Walang ibang sakitan or something. Walang tulakan, walang physical na nangyari. Paano kami gagawa ng isang malaking gulo doon? Hindi naman amin yung lugar. Higit sa lahat, nandun pa yung nanay ko. Stuff lang yun. Nothing big na ihiwalay namin. Hindi pwedeng, hindi mangyayari yun. Ganun lang naman dapat sa relasyon. Hindi naman nawawala yung, it's growing, and it's getting stronger every day. Dahil tuwing umaga, when I see her face, when he sees mine, kumbaga, nabubuo na yung araw. Ganun lang naman dapat sa relasyon. Hindi naman nawawala yung away. May kapuso kami. Kapuso nyo rin! Si Shona, chikadora. Basta't showbiz ang usapan. Kering-kering niya yan. Go, girl. Si Chona? Naku, iba talaga ang dating. Bongga ang style sa buhay. Bongga rin mangolekta ng chika. Ang fashionista. Idol ko yan, no? Mahilig yung rumampa. Kahit saan, may kachika yan. Nako, Chona. Certified chikadora ka na, ha?
And definitely, hindi siya cheap. Chona, nako. Sexy na yun, machika pa. At higit sa lahat, si Chona, mapagkakatiwalaan. Si Chona? Chika kami niyan. Isa kanya ko nga sinasabi yung mga sikreto ko eh. Si Chona? Host na? Chona, magagamit mo rin yung pagiging kismosa mo, ha? Host ka na, ha? And yes, why not? Oy, oy, oy. Tara na. Kung ano man yung kinakarir mo ngayon, tigilan mo muna dahil meron akong chika. Aha, fresh ang aking chika. Fresh na fresh. Kasing fresh ng mapulang hasang ng baklita mong manikurista. Naalala mo ba itong showbiz couple na tsurang tanggi ng tanggi na ikinasal na sila? Well, as far as I'm concerned, medyo duda ako na hindi pa nga sila kasal dahil, yes, as in because, nasay ko sila magkasama one time na tweetam sa Gateway Mall. Yes, that's Shala Mall in Cubao. Yes, you heard me right. Manonood ako ng Closer noon, yung movie ng kasing ganda kong si Natalie nang makasalubong ko ang couple na ito. It was a Kill Bill moment. As in type kong i-kill si Bilat ng ma-psycho dahil cutie si Boylet nang lumabas ng pintuan. Akala ko nga Papa Material pero wait pala. Taken na siya. At si Papa, sa kainitan ng summer na ito, uulitin ko ha, yes, sa kainitan ng summer na ito ay naka-jacket, over in all black get-up with matching black hat. Matok mo niya. Meanwhile, si Gillat, may bitbit na gelato habang naka-jacket din na black na above the knee. Tanong, masyado bang malamig ang aircon sa Gateway Mall? O ang dalawang ito ay biktima ng fashion at ng kasinungalingan nila? Yes, malamig ang aircon sa Gateway. Sinungaling ang dalawang itech dahil niloko nila ang sarili nila na hindi mainit ang panahon ngayon. Punye, well, wag na lang. Baka ma-MTRCB ako ay kalulunch ko pa lang. Next, chika. I also watched the movie that time sa masyala namang Rockwell. Uy, nakawatch ka na doon? Anyway, walang tiyanggi sa Rockwell, kaya baka hindi ka pa nakakapanood doon. Sumamagtay tayo ng tiyanggi doon. I was with this mestizang aktres. Feel niyang tukoy ng sarili niya na aktres, but as far as many people are concerned, probably as far as even the people from government is concerned. By the way, alam mo bang wala nang pasok ang ibang government offices tuwing Friday? Wait. Back to the mestizang aktres. She used to be an actress-actressan, although nung time na yon, favorite na siya ng tita ko na sa government office nagtatrabaho. Ang aktres na ito, take note, ay pupwedeng daigin ng sex video scandal na nagdadawit sa mga pangalan ni na Ethel Buba at Piolo. Wana, okay tuloy? Back to the actress. Ang skandal na pwedeng dumaig sa lahat ng sex video scandal ngayon ay kung matatagpuan ng aktres ang mga home video na nag-i-involve sa kanya. Anong klaseng involvement? The former actress-actressan turned actress ay siyang mismo nag-confirm sa akin. Yes, ganun kami ka-close. Bakit? Inggit ka? At sa loob ng kanyang karumba, inamin niya sa akin na siya ay bothered over those home videotapes. Why? Because they were having sex. Ano masama sa sex? Kung ang kasex mo ay may asawa at hindi ikaw ang asawa niya, I think that is so nakakahiya. Sa bagay, pakialam ko naman kung may kahihiyan si actress-actressan turned actress. Ang mas concern ko ay kung nasaan ang home videotapes. May kutob ako. A, ang tapes ay hawak pa rin ng pervert niyang lover. B, ang tapes ay pinatungan ng ibang video para makatipid ang lover niyang mahilig mag-shoot. Or C, may kopya na sa Quiapo. Either dahil nabenta na ng ex-lover niya o bit-bit ni actress-actressan turned actress para sunugin sa harapan ng paring pagkukumpisalan niya. Baka hindi, dahil hindi siya Catholic. Isa siyang born-again turned atheist. And whether Catholic ka o born-again, type ang susunod kong chika. Huwag kang atat later na, that is, kung tututo ka sa S-Files. This is Chona Chikadora, ang ganda-ganda ko. Ang dal-dal ng Chona Chikadora na yan, ha? Ayan yun, si Chona po, babalik. Pero bago niyan, si Criselda Vox at Chris Villanueva, matapos ang hiwalayan, nagkaroon ng mainitang konfrontasyon sa isang bar. Totoo nga bang umabot sa violenteng sitwasyon ang kanilang pagkikita? Ano nga ba naging punot dulo ng gulo nila? Ngayong hapon, halika, alamin natin. Criselda Vox iniskandalo si Chris Villanueva sa isang bar. Ayon sa impormasyon, binuhusan ni Criselda ng beer at binasagan ng bote sa ulo si Chris bandang alas 12 ng hating gabi kanina sa Green Hills. Mukha ba akong basa ng beer? Basagan ng bote. Hindi papayagan yun ng management dito eh. Exaggeration yung binasag na bote and binuhusan ako ng beer. Nag-ugat umano ang gulong ito nang mag-withdraw si Chris ng 75,000 pesos sa joint account nila nang hindi pinaalam kay Criselda noong Biyernes. At nang kakailanganin na raw ng pera para sa anak nila ay wala nang may withdraw si Criselda. There wasn't any commotion, okay? She came in here kanina kasi actually we have a problem.
Lalo pa umanong naggalit si Criselda nang makitang umiinom sa bar si Chris kagabi kasama ang mga barkada niya, kaya niya nagawa itong sugurin. Dahil sa pangyayaring ito, marami tuloy ang nagtatanong, ano na nga ba nangyayari sa relasyon ni na Chris at Criselda? Yes, it's hard to admit, but yes, we are on that stage na on the rocks. Medyo medyo malalim eh. Ang relasyong nilagaan nila ng 6 na taon, tuluyan na nga bang masasayang? Si Criselda Vox magsasalita na live. Ay kasama natin live, Criselda Vox. Now, Criselda, after 8 years, anong nagdala sa'yo para magbasag ng bote at gumawa ng eksena sa isang bar? Una-una, totoo ba ito? Kasi nakita naman natin si Chris, no? Sabi niya na wala nangyari, mukha ba akong basa? So ano ba yung eksena na nangyari sa bar? Kasi marami rin ang nag-react na nakita ka na medyo umeksena at umalis agad. So what happened? First of all, yung basagan ng bote sa ulo, that wasn't true. Mukha naman hindi siya nabasagan ng bote sa ulo. Yes. Siguro pantalon niya lang yung basa, kaya hindi kita. Okay. I did go there. I did go there to confront him, and yung boteng hinagas ko was the bottles they were drinking, and sa table lang. Sa table? Binuhusan mo siya, hindi? I just poured it. Okay. I just poured it on the table and I threw the bottles. Okay. Ngayon, ito nangyari lang to kagabi at nasagap agad namin yung balitang nagulat kaming lahat. Yung mga tao sa bar, anong ginawa nila nung nagkaroon na gano'ng eksena? Nanood lang ba sila? Pinigil ka nila? Alam mo pa, I wasn't able to see the people's there was a lot of people at the bar because a lot of people go to that bar. Pero hindi ko na nakita yung I didn't have a chance to see their reactions kasi I was too busy with my mind and I was really lost last night. Ano yung reaction ni Chris nung nangyari yon? May buhos, may basag. Ano nangyari? Anong ginawa ni Chris? Wala. He didn't get to say a word because when I went there, first of all, Pao, I want to make it clear that hindi ako ganong klaseng tao. Siguro kung may nagawa man akong ganon, dahil na rin sa galit yon. You know, there are certain things people can do yun ang when they're itatanong mad. ko eh. Ano ba ang nangyari that brought you to that point na magiging violente or magiging medyo iba ang kilos mo? What happened? Masyado na sigurong private pag sinabi ko, but the only thing I can say is, and what triggered me is because he got out of the house siguro 4 days ago. Okay. 4 days ago siya umalis, and I've been trying to call him since it was an 8-year relationship, and ano kasi ako, I'm a very civil person. Parang gusto ko maayos lahat. I've been trying to call him, but hindi sinasagot. He turns off his phone and stuff. So paano mo nalaman na doon siya sa bar? I know he always goes to that bar. Okay. So I was driving around last night because I was really lost. I saw his car, tapos ayun. Diretso na. I went there, tapos when I went there, I sat down beside him. Tapos nagtitigan lang kami ng matagal, and all he said was, "What's up?" So I got really upset. Kasi parang after all that happened, all you're gonna say is, "What's up?" Minention na ni Chris na, well, for a while daw, on the rocks na daw yung pagsasama ninyo. And of course, meron kayong anak. Hindi na ba may sasalba yung sitwasyon sa tingin mo? Well, as I said to you earlier kanina, it was already a bomb waiting to explode. So, kung maisasalba pa, I don't know. Ang hirap kasi magsalita right now since it's still very fresh. And I don't even know if I should really be here right now.
Nawawala ko ano yung question mo. No, I was asking kung pwede pa ba isalba yung relasyon ninyong dalawa. I don't know, Pao. Siguro naman it's obvious that I really love them so much. I was with him when I was 15. I'm only 23 now, so I missed my childhood, and malaki nga yung agwat namin. He's 11 years older than me. And it was very hard. Ang dami naming hindi napagkakasunduan. Iba yung values niya sa values ko. I love him very much, but all that love is turning into hate. Okay, sinabi ni Chris na, well, I guess also binanggit mo na bata ka pa na nagsama kayo, no? So, sa tingin mo ba, kasi may sinabi siya na may mga things na kailangan mong ayusin muna. Ano yung mga bagay na ito na sa tingin mo kailangan mong ayusin bago ka pwede makapagrelasyon? Or sa tingin mo ba may mga bagay na gano'n? Siguro you would agree if I said walang taong perpekto, di ba? Ngayon, if he's looking for a perfect woman, he would never find that. Kasi walang perpektong tao, and I'm not perfect, and so is he. Siguro kung ano man yung nagawa, hindi ko kasi alam kung ano yung naging kasalanan ko pero kung meron man ako naging kasalanan, sana tumingin din siya sa loob niya at sa sarili niya kung ano man yung pagkukulang niya rin sa akin. Kung bakit naging ganon. So, anong plano mo ngayon? You're living alone now? Yes. And then, of course, your kid? Yes. What are your plans? I'm just gonna move on. Mas swerte lang si Chris kasi his whole family is whatever's happening now. Yung buong pamilya niya nakasuporta sa kanya. My whole family nasa Amerika lahat. And I'm the only one here, and all I have now is my son. And I just want to thank my friends because nalaman ko talaga yung mga kaibigan ko kung sino yung mga kaibigan ko when this thing happened. And I admit that I'm still very hurt right now and I'm still lost. Pero kakayanin ko. Kakayanin ko to because I'm a strong person. Yes, you are. I'm at a loss for words kasi alam ko naman na matagal ka nagsama. Nag-guest ka sa Extra Challenge, marami tayong pinagkwentuhan. I can only pray na mas lalo ka pang lumakas. I wish you luck. Thank you. And like you said, ngayon alam mo na kung sino mga kaibigan mo. Stick to them and try to find yourself once again. Ako alam ko mismo na kaya mong umangat mula dito. Yes. Thank you once again for trusting us, fans. Thank you, Pao. And you take care of yourself, okay? I will. Kaya ko to. Kaya mo yan. Okay? I'll see you again soon. Rita Avila, nakunan matapos ikasal sa TV director na si Eric Reyes noong taong 2003. 2 taon nang inaasam-asam ni Rita Avila ang magkaroon ng anak. Dagdag pa rito ay ang maselang edad ng aktres para magbuntis. Bakit ka nagmamadali? Tita, para sa akin po yung 2 taon mahaba na. Because, I don't know, siguro talagang desire to have a kid. Naiiyak na ako agad. Naiiyak ka na agad? Oo. Kasi it's hard kasi every month, siguro yung mga babae rin po na gustong magka-baby pag yung darating na yung period, monthly your period. Disappointed ka na. Yes. Tapos sometimes at night, when my husband is asleep, bababa ako para hindi niya ako marinig. Hahagulgul ako mag-isa. Oh. Kaya naman ang malaman ni Rita nitong nakaraang February na siya'y nagdadalang tao, laking tuwa niya at ng kanyang asawa. Pero kamakailan, Miyerkules, April 1, nagulat na lang ang marami nang mabalitaang nakunan si Rita. Pinakaiingat-ingatang sanggol sa kanyang sinapupunan na wala nang hindi niya inaasahan. Ano nga ba ang nangyari? Ano ang nararamdaman ngayon ni Rita matapos ang trahedya? Paano niya ito tinanggap? Ang bukas na darating, paano niya haharapin?
Si Rita at ang kanyang nakakaantig na kwento dito lang sa S-Files. At live po sa telepono ngayong hapon si Miss Rita Avila. Hello, Rita. Magandang hapon. Hi, good afternoon. Yes, Rita. Unang-una gusto naming pasalamatan ka na napagbigyan mo kami. Alam namin napakasakit nitong nangyari para sa'yo. Ano ba talaga, Rita, ang nangyari? Alam namin you were very, very careful about your pregnancy pero nawala pa rin yung baby mo. What happened? I had a spotting. So kinabukasan nagpa-ultrasound ako. Tapos, yun, nakita na wala ng heartbeat yung baby. Gusto ko na lang isipin na talagang yun na lang yung ginusto ng Diyos. Siguro, kailangan maging angel agad yung bata. Rita, mabuti at your faith is very strong, no, during times like this. Paano mo hinahandle itong situation na to, Rita, sa araw-araw? Meron akong mga moments na umiiyak pa din. Gusto kong laging may kausap para nawawala sa isip ko yung nangyari kasi bago ako matulog, pagpikit ng mata ko, nare-recall ko lahat. Tapos pagising ko, hindi na ulit ako makatulog kasi andun pa din talaga yung lungkot. And I think I have to respect my feelings. Nagpapasalamat na lang ako dahil marami rin namang mga pamilya ko, yung asawa ko, yung mga kaibigan na nandyan. And marami rin nagkwento sa akin na nakunan din sila, pero may mga anak na sila ngayon. So, that gives me hope. Rita, anong sinabi ng doktor sa'yo exactly? How soon daw can you start trying for another baby after this? It is safe to try again after 3 months. After 3 months? Yes. Ang good news lang is, sabi niya, since nabuntis na ako, kumbaga sa kotse, para bang na-warm up na yung katawan ko. Okay. So it will be easier for me to get pregnant next time. And how does your husband, Eric, feel about it? Ready naman siyang to try again? For now, kasi yung asawa ko, I think hindi pa niya nalalabas lahat ng sama ng loob niya. Parang all he does is support me. Pero nararamdaman ko parang marami pa siyang tinatago. I'm just lucky na nandyan siya. Dumadamay sa akin. Rita, ano ang mensahe mo sa mga sumusuporta sa'yo? At syempre, they're a little bit concerned sa iyong kondisyon sa mga oras na ito. What can you tell them to assure them that you're okay, you're going to get over this? Sa lahat ng mga taong nakiramay, mga nakiiyak, nagdasal, alam ko maraming tuwan-tuwa nung binalita kong buntis ako. Alam ko marami ring mga nalungkot ngayon. I'll be fine. Hindi naman natin pwedeng questionin kung ano yung nasa isip talaga ng Panginoon. Siyang nakakaalam kung anong dapat. Kung bibigyan pa niya ako, hintayin na lang natin. Pero gusto kong iparating ang pasasalamat ko sa inyong lahat. Dahil kahit yung mga taong hindi ko kakilala, alam kong maraming nagdarasal para sa akin. That's exactly true, Rita. Marami sa amin dito talaga ang very concerned with you. Meron ka bang any special message for your husband? Sa asawa ko, kasi noon nakala ko hindi magiging kompleto pag hindi kami nagkaanak. So I really wanted it badly. Pero dahil sa nangyari, na-realize ko na meron pa rin palang perfection kahit kaming dalawa lang. Kasi napakabait niya talaga, napakaswerte ko sa asawa ko. And sa buhay na to, Pia, I think bawat isa sa atin
nangangailangan ng kahit isang taong magmamahal sa atin. Kaya kung meron tayo noon, kahit isa lang siya, pahalagahan natin at pasalamatan natin ang Panginoon. Naku, Rita, napakaganda ng iyong faith, napakatatag mo. And it's a good thing that through all this, you're still able to count your blessings. Maraming salamat sa iyong oras, Rita. At patuloy namin pagdarasal, syempre, na magka-baby kayo in the soonest time possible. Thank you so much. Salamat sa inyo din. God bless. Thank you, Rita. Good afternoon. Good afternoon. Paano ka naging kasosyo dito? 17 ka lang, nag-ipon ka ba? Nag-ipon ako yung mga napagtrabahuhan ko sa almost 2 years ko sa showbiz. Wow, ganun na karami? Hindi rin naman kasi ganun kalaki yung share ko. Kasi 10 kami, and then, yun, may share ako. Paano na-manage oras mo? A little bit of everything. Time management lang, proper time management. Kasi nung may classes pa ako bago ako graduate, syempre everyday yung school. 3-hour naman, tapes every Saturdays and Sundays. So if I have free time, kahit after school, I drop by Marina and check once in a while. Gano'n ka hands-on dito? Ginagawa ko, check yung inventory. So ikaw nagsusulat kung anong kinain, ilang flying fish na wala? Flying fish talaga. Like kung ilan yung pasok ng money, everything. Gano'n. Napasok mo na ng showbiz, nasa school ka, nasa business ka, ano pa ang gusto mong gawin? Mag-aral talaga. It's my top priority actually. Lalo na yun magka-college na. So, things are gonna be different. Oy, ano to? Ano balita ko? Hantik ka daw ng Nickelodeon para mag-host ng children's. Ano yun? Nickelodeon. Kasi nabalitaan Kids Choice Award? Nabalitaan nila kasi na umiihi siya sa kama. So. Ano? Kid pa nga! Pwede sa Kids Choice. Talaga? Oo, actually. I feel flattered and privileged na, alam mo yun, they got me as star host, guest star host for the Nickelodeon's Kids Choice Award. So, sa Hollywood daw si Cameron Diaz yung gano'n. Daw! So, magka-level na kayo, gano'n? Hindi ko alam. Hindi naman. Pero, I'm happy that they chose me. Wow. Ganda. Congrats. Thank you. Love life tayo. Crush mo, hindi. Crush mo na. Ikaw naman. Crush mo daw si Ding Dong? Oo. I admire him. Hindi naman yung crush na love ko siya. I admire him because mabait pala siya. Alam mo na kahit before na panood ko siya sa TV, kahit di pa artista, ang ganda ng image niya. Sa prove ko yun nung nakilala ko siya, nakatrabaho ko siya. As in crush na crush talaga? Crush na crush. Hindi naman. Baka magselos si ano? Sino? Si Rambo, yung boyfriend mo. Hindi. Tanda na si Kuya ka naman about Rambo. Kwento mo naman, gano'n kayo katagal? Ano ba? Ano ba? Months. Anong months? Months. Like 1 month, 5 months? Basta, it's for me to know. For us to gano'n. know. Thank you sa napakagandang tour mo. Walang anuman. Diba? Anytime, you're welcome here. Maraming salamat. Yun, na-inspire ako. Wala. Tayo na rin ako. Galing nga dahil alam na namin kung paano namin gamitin yung oras namin sa magandang paraan. Oy. Dahil sa'yo. Curious. Yes. Pupunta lang kami dito. Kaya Miss Bettina, thank you for joining us. Thank you. At sana Thank you. Gusto ko nga. parati ka namin makasama. Sige, ayoko ng beso. Pag lalaki lang mo beso, no? Kaya every week po, samahan nyo kami dito sa Showbiz Handlers! Ay, nako. Talagang bilib naman ako dyan kay Bettina. Sayang, hindi ako nakasama. Sana na ipagluto ko sila ng paborito kong lumpiang hubad. At siguradong maaaliw kayo. Lalo na pag napanood nyo ito. Siguradong magugustuhan nyo at maaaliw ko dahil naloka ako sa pangungulekta at paghahanap ng mga nakakalokang bloopers ng mga artista. Panoorin nyo kung ano ang ginagawa nila pag nagkakamali sila sa harap ng kamera. Ang bubblegum barkada sanay na sa pagpapatawa. Kaya nga minsan, mali-mali man, carry nila. Na hindi siya nawawala ng SUV. Ay, si Chewy.
Ako ang Pangulo ng Pilipinas. Mali po kayo. Nais namin. Sorry. Namiss namin. Sorry. Ako naman si Papaya Guano. Hatid sa inyo ay kilikiling totoo. Natituchi chopachi. Pachi chopachacha. Si Diana, classic! Hoy, lalaki. Bakit ba ako palagi mo pinagbibintangan? Lalaki. Bakit ba ako... Bakit ba ako palagi... Bakit ako palaging pinagbibintangan dito? Ba akong palagi... Kaya mo yan. Bakit ba akong palaging pinagbibintangan pag... Ano? Hoy, lalaki. Bakit ba akong palaging... Mukha ng katatawanan naman ang kwento ng Now and Forever. It's, It's Alangaw! Kayo magkakatualan ko na kayo magkakatuluyan eh. At sa Darna, may isa pang kalaban ang mga bida, ang mga dila nila! Lola naman, sisipa yung sarili. 5, 4, 3, 2, and sinisisi, ha? 5, 4, 3. Sisi? Sinisipa ang sarili. Sinisipa? Standby. 5, 4, 3, 2, and action. Lola naman, sinisipa ang sarili. Pagod na yan! Kaya ako nalilate. Pagkapos ako sa pamasahe, lagi na lang ako naglalakad. Late na lang ako palate. Palate ka dyan. Katuwan at katatawanan, lahat yan, dito lang. Walang plastikan, walang pasosyalan, dito sa Showbiz Haller! Attention. Attention. I'm back. Sabihin mo mang redundant na kailangan ko pa sabihin na I'm back. Sasabihin ko pa rin na I'm back. Si multi-awarded actor, as in, marami na siyang award. Ay, may credit card na ngayon. Hindi ako dapat magulat. Wag na wag mo akong paparatangan. Kaya ako nagulat na may credit card ang actor ay dahil sa inamin ng friend kong taga-bangko na isang major baklita. Baklita ba ba ang baklang mahigit ng 30? Anyway, inamin ng friend ko from this bank na pinirmahan niya ang credit card approval ng actor na ito kapalit ng isang one-night stand. Nabuang magdamag silang nakahiga. So, paano naging one-night stand yun? Anyway, inamin pa ng friend ko na wala siyang cash na ginastos. Tarush! Hindi dahil mahabang hair niya, kundi dahil yung credit card na mismo ang kapalit ng usbang natanggap niya. Tanong, ilan ang credit limit ng credit card na naging kapalit ng puri ni multi-awarded actor? 20,000 pesos. Huwag kang maang-maangan. Narinig mo ko, 20,000 pesos nga. And in fairness to my friend na taga-bangko, may iba pa siyang naging kliyenteng artista na na-approve din ang credit card applications nila. At si multi-awarded actor, in fairness, nababayaran niya ang credit card bills niya. Hindi lang ako sure kung friend ko from the bank ang nagbabayad o kung may ibang sponsor na tagabayad. Iba talaga ang kalibre nito si Chona at si Kadora. Kahit sino kakabugin. Mga kaibigan, parang katulad nito. Yung basketball team ni Anjo Iliana, yung Parañaque Jets. Akalain mong tinalo sa match ang RP team na dapat ipanlaban natin sa Pilipinas sa December Southeast Asian Games. Kung paano nangyari to, panoorin natin. Jets team ng Parañaque tinalo ang team ng RP Basketball. April 10, 2005 na naganap na finals ng National Basketball Conference ay tinalo ng Parañaque Jets ang RP team na panglaban sa nalalapit na Southeast Asian Games. Kami naman, we gave it our all. Pero feeling ko kasi nakachamba kami. Actually, wala sa amin nag-expect na mananalo kami. Ang sabi lang namin, let's give it our all. Bigay natin ang buong puso natin, bigyan natin ng magandang laban ang RP team. Siyempre, nagbigay ng mataas na moral doon sa mga players eh. Biro mo, RP team yung talunin mo eh.
Para talunin mo yung RP team is isang achievement na malaki, di ba? Ang sarap ng feeling, champion, tapos tinalo namin RP team. Galing. Masaya, sobrang saya. Sila, ilang taon na sila nag-i-ensayo kami. 2 linggo pa lang kami binuo, tapos tinalo pa namin sila. Ang pagkatalo ng RP team naging isang maingay na usapin. Tingin ko, overconfident sila eh. Kami talaga gusto namin silang talunin, papakita namin kasi sabi, pulot-pulot lang daw yung mga player ng Parañaque Jets. Sabi na nga ng ibang sports writers, that's good. Binigyan mo ng wake-up call yung RP team para magising sila. So, sana yung pagkatalo namin sa kanila, maging blessing in disguise rin na lalo pa silang lumakas, lalo pa silang maging handa sa SEA Games. Ang Parañaque Jets nagbubunyi sa kanilang panalo pero ang RP team nagtatampisaw sa alanganin. Medyo ngayon nga may nababasa ko na magdi-disband yung RP team. So para sa akin, I don't think na dapat kasi they have the talent naman eh. Sabi ko nga, nakachamba kami. Sabi ko nga, buti na inatalo sila ngayon kasi naman yung ma-realize nila na pagdating na ng SEA Games, doon sila matatalo. Kasi nga, at least they can now be more prepared, make the proper adjustments, tapos tingnan nila kung anong kakulangan ng team. So sabi ko nga, maaring tsamba lang yon, maaring pangit yung laro ng RP team. But the fact is, pwede nilang ayusin yung dapat ayusin sa team. Para pagdating ng SEA Games, manalo yung Pilipinas. Ang presidente ng Philippine Olympics Commission na si Peping Cojuangco nagalit di umano sa mga manlalaro ng RP team na nagpakita ng kahinaan laban sa Parañaque Jets. Wala naman, walang balita na. Basta ang akin, hindi tayo pwedeng matalo sa ganung klaseng labanan. I mean, no national team can lose in that kind of a game, you know? Pagka ganun kahina yung ating team, talagang pwede tayong matalo sa Southeast Asian Games. And kesa matalo tayo, ang sabi ko, total, it is up to the Philippine Olympic Committee to choose, to select the team that will play in the Southeast Asian Games. Pagka ganyan ang kalibre, sabi ko, hindi ko sasali yung basketball. Ay talagang hindi ko pa, kailangan ayusin nila. Totoo yun. They have to put up a better team than that, you know? Huwag tayo magpadala ng mga kung sino-sino lamang na ipatatalo natin ng bansa. Doon ako nagagalit. Melissa Mendez wanted sa isang fashion designer. Si Boying Eustaquio, hinahanap di umano si Melissa Mendez dahil sa hindi sinole na pambatang gown na hiniram. Natatandaan ko 3 years ago or 2 years ago, kinuha nila ako para sa fashion show nila. Pumunta sila dito, natitingnan yung mga damit. Nakita niyo yung damit ng pambata. Sabi niya tamang-tama daw sa anak niya. Ngayon, hiniram niya. Tapos, noong kinukuha ko doon sa kanila yon, basta nakakausap ko siya, nagte-text kami, sabi kong ganun, kasi gown yon ng customer, anak ng customer ko, gagamitin yon. Yung time na gagamitin na, kinukuha ko na sa kanya, kinukulit ko na siya, parang nagtatago na siya. Kinuha ko si Boying Eustaquio bilang designer nung nag-produce kami nung araw ng fashion show sa mga artista, sa mga sexy stars. Tapos, ang kausap niya actually is si JC Castro. Tapos, may nakita si JC na gown doon, na bagay daw sa anak ko. Nagulat na lang ako na nag-textan si Boying tungkol nga sa gown. Alam ko, binigay yun ni JC. Binigay niya kay JC yun para sa anak ko. Si JC ang humingi nun sa kanya para sa anak ko. So, ano ko doon? Bakit ako kasali? Tapos sasabihin ni Melissa na bigay ko daw yun sa anak niya. Sabi ko, ba't ako magbibigay ng gown sa anak niya? Anong dahilan? Negosyo ko yan. Kung gusto niya yung gown, anytime pwede niyang kunin. Or, sige, papadala ko sa kanya yung kung sa kanya mismo nang galing na maliit na halaga. Yun na nga, maliit na halaga. Kung sa maliit na halaga, sisirain ko ba naman yung pagkatao ko? Richard Gomez, inakusahang hindi raw nagbabayad ng buwis. April 14, lumabas sa mga balitang gumulantang sa bansa. 100 million pesos na halaga ng tax evasion suit ang inayain ng BIR laban sa aktor.
Napag-alaman umano ng BIR Chief Guillermo Paraino na mula 2000 hanggang 2003, hindi nag-file si Goma ng kanyang income tax return. Sa panahon itong umano, ang mahigit na 700,000 pesos na documentary stamp tax lamang ang nabayaran ni Goma nang siya'y bumili ng bahay sa Forbes Park. Ikinagulat ni Richard at ng may bahay ng si Lucy ang paglabas ng akusasyong ito na nataon pang nasa Hong Kong sila para sa kanilang second honeymoon. Apektado rin sa isyong ito ang ilang malalapit na kaibigan at katrabaho ni Richard. Isa na rito si Mayor J.V. Ejercito. Goma, mahal na mahal yan ng ating mga kababayan at lahat yan. Alam ko yan, ang pagkatao niya talagang mabusisi no, sa mga, lalo na sa business niya. At talagang imposible naman gawin niya yan para lamang makapandaya. No? Siya nga'y malungkot at medyo nag-aalala rin dahil grabe nga itong harassment na ginagawa. Just be strong. Kaya natin to. No? The good will always prevail. Huwag ka sanang mawala ng pag-asa. Huwag humina ang iyong loob. Ang masa nasa likod nating lahat. Naniniwala rin umano si Mayor J.B. Ejercito na politika ang dahilan na pagkakasangkot ni Richard sa tax evasion issue. Ang tax evasion charges, kailangan yan. May auditing pa, talagang masusing investigasyon. Meron na rin kaya ba silang ibang artistang nasampulan o na background check, na audit man lang ng BIR. No? Kung meron man, ipakita muna nila para ma-disprove na hindi talaga politically motivated dahil wala na ako nakikitang dahilan dito kundi politika lamang. Ayon sa abogado ni Richard na si Attorney Banjo Navarro, handa siyang harapin ang lahat ng mga paratang ng BIR sa oras na matanggap nila ang dokumentong naglalaman ng isinumiting kaso sa DOJ. But I have to check with the accountant of Richard kung ano talaga nangyari. Sana ma-receive namin yung copy ng complaint or summons para maisip na namin what are the available legal defenses for Richard. Kasi unless we really get to read yung complaint, everything is hearsay from what we read in the papers or hear from the news. You can likewise presume good faith or innocence on the part of Richard until proven otherwise. Okay, mga kaibigan, unang-una gusto kong malaman ninyo na wala tayong tinataguan, hindi tayo tumatakbo sa ating mga responsibilities. And nung unang pinadala ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang letter of authority para makita ang aming dokumento, we cooperated and sinabi ko sa accountant ko na makipag-meeting sila. And that's what they did, no? Para malaman kung ano bang hinahanap, meron bang pagkukulang. At pagkatapos na dapat magkakaroon sila ng mga succeeding meetings. Pero laking gulat ko, in fact, I was in Hong Kong, nang biglang lumabas yung news na ang sinasabi na ako raw isang tax evader. Pero bakit ganun? I think it's very unfair because on our part, we are cooperating with the BIR. At hindi pa tapos yung mga sunod-sunod na meetings, biglang magpa-file kagad sila ng kaso, bigla kagad sila magkakaroon ng press con, at inaakusahan kagad ako na isang tax evader. I think it's very unfair. Ang sa akin lang, people react violently because of things like this. Meron kayong pinag-uusapan, hindi pa tapos yung investigasyon, meron na kagad na parang judgment na lumalabas, especially on our part. Now, if the drive of the government is to intensify the tax collection, go ahead. Kung makakatulong kami, tutulong kami sa inyo. Siyempre, ano ba yung pera? Para din sa tao yan eh. But do not persecute us. We're trying to help. Tapos gusto nyo celebrities, gusto nyo gawin sample. Ang celebrities, sana maging kakampi nyo rin. Because kami, kakilala tayo ng tao, if you need our help in promoting tax payments, we're here to help you, but do not scare us. Now, the BIR initiated the investigation. We cooperated with you. So wag ho kayong magalit sa amin kung kami ho ay nagre-react violently. We're here to help, we're here to cooperate, but do not persecute us. Salamat po. Attention. Attention. Maloloka kayo sa mga chinika ko kanina, mas maloloka kayo dahil magne-name drop na ako. Sometime in the not-so-distant past, yes, not so distant meaning the other day lang, while I was enjoying the company of my friends and hunting for potential papas, guess nyo kung anong na-sight ng aking sharp chikadora eyes?
Si Vong Navarro. Oo, yung patpating komedyan na magaling sumirko at mag-tumbling. Anyway, heto na ang chika. Kasama niya ang former love of his life na si Bianca Lapus, together with their Junakis as in offspring habang masayang nanonood sa isang event. Well, as far as I know, invited naman talaga si Vong sa said event. Pero wonder ko lang kung ano ang ginagawa doon ni Bianca na matyagang nagbabantay. Tanong, nagkabalikan na ba sila? O ang friend kong si Bianca ay sadya lang uliran? Speaking naman of love, itong kabadminton kong si Paula Bediones nalilink kay Wendy Valdez, yung former Binibining Pilipinas first runner-up at Miss Tourism. At ito pa ang eksena, kitang-kita ang sweetness ng dalawa nang minsang nagkasabay naman sila ng friend kong si Dolly Ann sa isang bar. Yes, Dolly Ann yung columnist. Anyway, extra lambingan ang effect ni na Paula at Wendy habang magkatabi sa table. At ang naririnig kong tawagan nila sa isa't isa, babe. By the way, yung naging boyfriend ko for 10 years, babe ang tawag sa bago ng girlfriend na si Ellie na may daughter from a previous relationship. Did I sound bitter? I am not bitter because I am Chona Chikador. Kita niyo mga kapuso, sarili kong show. Hindi ako pinalalampas. Kaya Chona, mag-uusap tayo mamaya. Okay, ang lalaking di umano'y hinipuan ni Jovit Moya, magsasalita na. At si Jovit mismo, hindi siya nakatakas sa amin. Nagtatago, nahanap namin. At magsasalta rin siya. Eto po. Lalaking hinipuan at sinakal di umano ni Jovit Moya, lumantad na. Ang lalaking hinipuan daw ng dating taga That's Entertainment ay isang waiter sa Malate na nagbabakasyon sa Puerto Galera nang mangyari ang insidente. Lumapit siya sa amin. Bigla niya akong hinipuan. Tapos, nabigla ako. Kasi as in sa loob talaga ng ano ko ng short ko nun. Tapos, umiiwas ako, yung parang halos madapa na nga kami sa paghipon niya sa akin. Tapos pagtayo namin, nag-aaral siya sa akin. Sinakal niya ako, sinampal, na sabi niya sa akin kung hindi daw niya ako gustong maging kaibigan, hindi daw niya ako gaganunin. Nag-aaral siya sa akin kasi para kasing napaya siya kasi sobrang daming tao nun sa bar na yun. Hindi niya, kala niya siguro yung parang game ako kasi, pero first time ko lang naman kasi siyang nakita nun. Kaya nabigla talaga ako nung ginawa niya yun. Sa ginawa niyang paglantad sa publiko, nag-aalala tuloy siya sa anumang pwedeng mangyari. Natakot ka pa rin na baka bumalik siya, ganun. Na-agrabyado ako, pero kasi inisip ko, pulis kasi yun, saka kilo din tao. Kaya ano kasi, mahirap anuhin yun, nasaktan ka pa, napahiya ka pa sa mga tao. Si Eric sa pagsasabi niya ng katotohanan, isa lang daw ang kanyang hangad. Makita lang nila yung side ko, saka yung side ni Jovit na parang hindi ganun kahit na may ano ka, hindi ka dapat mang-abuso ng tao. Sana lang hindi na maulit sa iba pa. Yung palalampasin ko na lang kasi mahahaba pa masyado lang maaabala pa. Ganun. Pero ang paratang na ito ni Eric, mariin namang itinanggi ni Jovit. It's a non-issue. No? There's nothing to talk about for the past year or so. Lahat ng accusations sa akin, lahat ng whatever, di na ako sumasagot dyan. Neither confirm nor deny na lang ako. Ganyan na lang yan. Let the people judge. Wala namang magbabago sa buhay ko Bagamat tumanggis siyang patotohanan o pasinungalingan ng issue, sinabi ni Jovit na totoong nasa Puerto Galera siya noong Holy Week. I was there for a couple of days. I was there with some friends. I had some doctor friends, some dentist friends, some businessmen friends. So it's not true na lasing-lasing? Oh. For one thing, you will never ever see me drunk in public. Pagkatao ni Jovit na hinusgahan, idinipensa ng kanyang kakilala at mga kasamahan. Siguro naman hindi na kailangan siyang payuan kasi ano siya intelligent person si Jovit. Alam niya yung kanyang ginagawa. Una, may iniingatan siya, galing siya sa isang prominenteng pamilya. And then, di naman siguro sisirain lang niya yung pangalan nila. Dahilan lang doon sa waiter na sinasabi. More than 3 years na kami magkakakilala. Wala akong napapansin na ganung ibang dating sa kanya. Lalaki siya. Si Jovit, kaliwat kanan man ang intriga sa kanya, ay ayaw umanong paapekto sa mga naglalabasang issue. Bakit ako maapektuhan? Hindi ko nga pinapansin yung issue. May kanya-kanyang utak ang tao. Hindi ko masasagot yung desisyon ng ibang tao. No plans. Tuloy-tuloy lang ako.
I'm living my life exactly the same way, day in and day out. So, kita-kita pa tayo next week dito lang sa S5! Attention.